Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang papuri ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid, ay atin pong kukunin ang serye sa pagpapaliwanag ng aklat na apat na mga alituntunin ni Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. So ang aklat po na ito ay atin pong ipapaliwanag sa pagpapaliwanag ni Sheikh Saleh Al-Usaymi. So alam natin na si Sheikh Saleh Al-Usaymi sa panahon natin ngayon, isa siyang kilalang scholar na nagtuturo din sa Al-Madinah Al-Munawwarah. So ang aklat na ito mga kapatid ay masasabi natin na isa sa mga mahalagang aklat patungkol sa ating reliyon, sapagkat ang aklat na ito ay tumatalakay sa mahalagang paksa sa ating reliyon, at ito ay walang iba kundi ang aqidah. So ang aklat na ito ay tumatalakay sa tamang pangunawa patungkol sa tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaisahan ng kanyang pagka-Diyos, kaisahan ng kanyang pagka-Panginoon, at ganun din kaisahan ng kanyang pangalan at mga katangian. So ang aklat na ito mga kapatid ay ganun din, tumatalakay din ito sa mga lituntunin patungkol sa shirk o yung kabaligtaran ng tauhid, yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay insyaallah kukunin natin ito bilang pagpapatibay sa ating paniniwala, unang-unang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din ito ay bilang pag-iwas sa atin para maiwas tayo sa maling pangunawa patungkol sa tauhid. Ganun din ang maiiwas tayo sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito mga kapatid, ang aklat ay ang pamagat ng aklat ay Syarhul Qawaid Al-Arba'a. Ito ay pagpapaliwanag sa apat na alituntunin. Apat na alituntunin na ito ay itinakda ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. So siya ay namatay noong 1206 rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Kahabagan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malawak na habag. At ito ay pinaliwanag ni Sheikh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Usaymi, ghafarallahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimin. So ipagkaloob nawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapatawaran, ganun din sa kanyang mga magulang at kanyang mga masyayikh, kanyang mga guru sa pananampalatayang Islam, at ganun din sa lahat ng mga Muslim. So dito, sisimulan natin mga kapatid sa pagbanggit ng mukaddima ni Sheikh Saleh Al-Usaymi sa aklat na ito, at kanyang sinabi, Bismillahirrahmanirrahim, katulad ng pag-uumpisa na nakagawian ng ating mga scholar sa kanilang pagbibigay ng mukaddima sa mga aklat, ay inuumpisahan nila ito ng Bismillahirrahmanirrahim,
Sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain at pinakamahabagin. Ang Sheikh na si Saleh Al-Usaimi ay siya ay nag-umpisa sa pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sinabi, Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat. Ang papuri ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na siyang ginawa niya ang reliyon na mayroong itong mga antas, mayroong itong mga pundasyon, mayroong itong mga antas na dapat nating malaman. Wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. At kanyang ginawa ang kaalaman patungkol sa reliyon ay mayroon itong mga pundasyon, mga usul, wa muhimmat. Ibig sabihin, yung mga karapat dapat nating malaman patungkol sa pagsasaliksik ng kaalaman. So mayroong itong mga pundasyon, mayroong itong mga kasangkapan na dapat nating isaalang-alang. Wa ashhadu an la ilaha illallah haqqan. At ako ay sumasaksi kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang tunay na Diyos maliban sa Kanya na siyang makatotohanan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay alipin ng Allah at kanyang sugo na matapat. Ibig sabihin, kung ano man ang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga aral mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kanyang matapat na isinasalaysay sa atin. At pagkatapos, ang ating Sheikh ay nagbigay siya ng pagpupugay at ganun din pagpapala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganun din sa kanyang pamilya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, ipagkaloob mo ang pagpupugay kay Propeta Muhammad at ganun din sa kanyang pamilya, katulad ng pagpupugay mo kay Ibrahim at ganun din sa pamilya ni Ibrahim. Tunay na ikaw ay kapuri-puri at kadaki-dakila. O Allah, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, ipagkaloob mo ang pagpapala kay Muhammad, ganun din sa pamilya ni Muhammad, katulad ng iyong pagpapala kay Ibrahim at ganun din sa pamilya ni Ibrahim. Tunay na ikaw ay kapuri-puri at kadaki-dakila. At pagkatapos, mga kapatid, ay binanggit ng ating Sheikh dito ang isang hadith bilang unang hadith na kanyang babanggitin, katulad ng pagbabanggit ng kanyang mga guru, ng kanyang mga masyayikh, katulad ng kanyang sinabi, فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض yarhamukum man fis sama. So ito, sabi niya, ito ay naisalaysay sa akin ng grupo ng aking mga masyayikh, ng aking mga guru, at ito ang pinakaunang hadith na narinig ko mula sa kanila. So ito ay nangangahulugan na ang mga scholar sa kanilang pagbibigay ng hadith, ito yung kanilang unang binabanggit na hadith. Nangangahulugan na ito ay mahalaga na hadith na nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So
So itong hadith na ito, sabi niya, ito ay nagmula kay Sufyan ibn Uyaynah at ito ay naisalaysay ni Amr ibn Dinar at ito ay naisalaysay din ni Abi Qabus Maula Abdullah bin Amr at ganun din ito ay nagmula kay Abdullah bin Amr ibn al-Asi radiyallahu anhuma. Kinalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qal na kanyang sinabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga maawain, yung mga taong nagtataglay ng awa o habag, ay kinahabagan sila ng Allah, ng Ar-Rahman. Kaya't irhamu man fil ard, kaya't ipalaganap ninyo, magkaroon kayo ng habag o awa sa mga tao dito sa lupa, yarhamukum man fis sama, at kayo ay kahabagan din, kaawaan din ng siyang nasa langit. So ito ay malinaw mga kapatid na hadith na nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag tayo ay nagkaroon ng awa at habag, insyaallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din ay kanya tayong kahabagan, kaawaan. Kaya nga, dapat nating taglayin itong pagkakaroon ng habag na ito upang tayo ay kahabagan din ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, binanggit ng Sheikh itong hadith na ito dahil nga ito ay may koneksyon sa pagitan ng isang nagtuturo sa kanyang estudyante. So yung habag ng nagtuturo sa kanyang estudyante. Kaya nga ito, sinabi ng ating Sheikh pagkatapos niyang binanggit itong hadith na ito, ay kanyang binanggit dito na sinabi niya, wa min akidir rahma, at ang sabi niya, dahilan o yung pinanggagalingan talaga ng rahma o kaya yung awa o yung pagpapatunay talaga ng awa ay katulad ng habag ng mga nagtuturo sa kanilang mga estudyante. Habag ng nagtuturo sa kanilang mga estudyante. Sa papaanong paraan? Fi talqinihim ahkamaddin. Sa kanilang pagtuturo sa batas ng reliyon. So, sinabi niya dito na yung katulad ng habag na binabanggit sa hadith ay katulad ng habag, sabi niya, ng nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Sa papaanong paraan? Sa pagtuturo niya sa kanila sa batas ng reliyon. So yun ay habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang yun sa mga habag na maituturing natin na mainam na kaugalian ng isang nagtuturo sa kanyang tinuturuan, na magkaroon siya ng habag sa kanila, sa kanilang pagtuturo sa batas ng reliyon. Wa tarqiyatihim fi manazilil yaqin. At ganun din sa pagdadala ng mga nagtuturo na ito sa kanilang mga estudyante, na sila ay upang maitaas ng antas. So malaman nila yung mga kaalaman na patungkol sa ating reliyon, patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito yung magdadala sa kanila upang maunawaan nila ng tama yung patungkol sa reliyon, at ganun din patungkol sa mga kaalaman patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min taraiki rahmatihim, at kabilang din sa daan o kabilang sa mga pamamaraan ng habag ng mga nagtuturo sa kanilang mga estudyante ay iqafuhum ala muhimmatil ilm, ay yung pagtuturo nila sa kanila sa mga bagay na kinakailangan patungkol sa kaalaman, yung mga dapat nating malaman na mga pundasyon patungkol sa pagsasaliksik ng kaalaman.
Kaya nga sinabi niya dito, biiqra'i usulil mutun, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat na pinanggagalingan ng kaalaman, wa tabyini maqasidiha al-kulliyya, at paglilinaw sa mga aklat na ito na kanilang ipinapaliwanag kung ano ba yung mga layunin na pangkalahatan na layunin. Wa ma'aniha al-ijmaliyya, at yung pangkalahatan na kahulugan ng mga aklat na ito. Upang sa ganun, liyastaftiha bidhalika al-mubtadi'una talaqiyahum, upang ito yung unang malaman ng mga beginner na mga unang nagsasaliksik pa lamang ng kaalaman, sa unang baitang na pagsasaliksik ng kaalaman, na makuha nila yung tamang aral mula sa mga aklat na ito. Wa yajidu fihi almutawassituna ma yudhakkiruhum, at upang madatnan o kaya makuha ng mga nagsasaliksik ng kaalaman sa kalagitnaan ng kanilang pagsasaliksik ng kaalaman, na makuha nila yung bagay na magpapaalala sa kanila patungkol sa mga kaalaman. Wa yattali'u minhu al-muntahuna ila tahqiqi masailil ilm, at upang mabasa ito ng may mga mataas na antas ng pag-aaral, na kanilang malaman pa yung mga iba pang mga usapin patungkol sa kaalaman. So ibig sabihin, mga kapatid, itong pag-aaral na katulad ng mga pag-aaral na ito, na paglilinaw o kaya pagpapaliwanag sa mga pinagkukunan natin ng mga kaalaman, katulad ng mga aklat na katulad nito na kinukuha natin ngayon, ay ito ay malaki yung benepisyo na makukuha dito ng mga kapatid natin sa ating pananampalataya. Kahit na anong antas mo sa kaalaman, ikaw ba ay nasa unang baitang pa lamang ng pagkuha ng kaalaman, o kaya ikaw ay nasa kalagitnaan na, o kaya ikaw ay nasa mataas na antas na. So lahat ng antas na ito ng pagtahak ng tamang kaalaman, beginner man o kaya kalagitnaan o kaya mataas na antas, lahat yan ay nakikitabang sa pag-aaral ng tulad ng pag-aaral na ito na kukunin natin. At pagkatapos sinabi ng ating Sheikh, wa hada syarhul kitab athani min barnamij muhimmatil ilm. At ang pagpapaliwanag na ito ng pangalawang aklat, sabi niya, na pagpapaliwanag mula sa programa ng Muhimmatul Ilm. So itong programa ng ating Sheikh na si Saleh Al-Utsaimin, na kung saan kanyang ipinapaliwanag yung mga mahalagang mga aklat na ito. So kanyang ipinaliwanag itong aklat na ito sa pang-anim na taon nito. Pang-anim na taon ng kanyang programa ay kanyang ipinaliwanag ang aklat na ito. So ito ay sa taon ng fi 60 wa 30 ba'da al-400 wal alf. So ito ay kanyang naipaliwanag sa taong 1436 Hijri. 1436 Hijri. At ito ang aklat na may title o ang pamagat nito ay Al-Qawaidul Arba'ah. So ang aklat na ito ay ang mga apat na alituntunin li imamid da'wa al-islahiyya as-salafiyya fi jaziratil Arab fil qarni tsani ashar. Na ito ay aklat ni al-Imam Muhammad ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi. So si Sheikh Saleh, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi,
Siya ay nabuhay noong mga ika-12 siglo ng Hijri. So sa Jaziratil Arab, dito sa Middle East. So si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay namatay noong sanata 60 ba'da al-mi'atain wal alf, 1206 ng Hijri. So yan po. So ito, alhamdulillah, nakuha natin yung pagpapaliwanag, yung pagbibigay ng mukaddima ng ating Sheikh na si Sheikh Salih Al-Usaimi patungkol sa aklat na ito. So nakuha natin yung una na siya ay nagbigay ng pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din pagpupugay sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binanggit niya yung hadith na napakahalaga na hadith na patungkol ito sa pagkakaroon ng habag. At kabilang sa pagkakaroon ng habag ay yung habag ng isang nagtuturo sa kanyang tinuturuan, na kanyang maipaliwanag ang mga aklat na katulad na ito na ating kukunin. So binanggit din ng ating Sheikh itong aklat na ito at kung kailan nabuhay si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at kailan siya namatay. So dito inshallah sa susunod na lecture natin, pagpapaliwanag natin patungkol dito, ay makukuha natin yung unang pagtalakay ng ating Sheikh sa aklat na ito na Al-Qawaidu Al-Arba. Hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.